Ang Areca palm ay hindi lamang nagbibigay ng aesthetic na ganda. Ito din ay nagbibigay ng mga benepisyo sa loob ng bahay. Pinapataas nito ang kalumigmigan sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pagre-release nito ng moisture sa hangin. Nagsisilbi rin itong air purifier. Nakadaragdag ito ng tropical touch sa loob ng bahay. Nakakatulong upang makabawas ng stress at hindi ito nangangailangan ng espesyal na atensyon upang mabuhay. Ngunit upang mapanatili ang ganda at maibigay nito ang mga nasabing benepisyo, narito ang mga bagay na huwag mong gagawin sa Areca palm. Huwag itong pagdadamutan ng araw. Ang Areca palm ay napakagandang panloob na halaman, kaya naman kadalasan inilalagay natin ito sa loob ng ating mga tahanan para gawing pangdekorasyon. Pero kadalasan, nakakalimutan natin na ang Areca palm ay nangangailangan din ng sikat ng araw upang matugunan ang kanyang pagkain. Bagaman kaya nitong mabuhay sa loob ng bahay, ang halamang ito ay nangangailangan din ng sikat o liwanag ng araw ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na oras. Kung ilalagay ito sa loob ng bahay, mainam na ilagay ito sa may malapit sa pinto o bintana upang makakuha ito ng sapat na liwanag ng araw. Tandaan natin na mahalaga ang sikat o liwanag ng araw sa kahit na anong uri ng halaman. Kaya naman huwag natin silang pagdadamutan ito. Hindi paglilinis sa halaman. Ang hindi paglilinis o pag-aalis ng mga tuyong dahon sa Areca palm ay isa sa nagiging dahilan kung bakit pumapangit at hindi nagiging kaaya-ayang tingnan ang halamang ito. Kaya naman upang mapanatili ang ganda nito, ugaliing alisin ang mga matured o tuyong dahon nito. Makakatulong ito upang makahinga ang halaman at ma-encourage ito na bumalik ang pagiging mayabong at para tumubo na din ang mga panibagong dahon at babies nito. Mas mainam din kung ililipat ang mga bagong punla kapag nakitang nagsisiksika na ito, lalo na kung ito ay nakatanim sa paso. Sobra at kakulangan sa pagdidilig ng tubig. Kung napapansin mo ang kombinasyon ng dilaw at kayumanging kulay ng mga gilid ng dahon at panghihina o sinyalis ng pagkalanta ng mga dahon at pinakapuno nito, ito ay tanda na sobra ito sa pagdidilig ng tubig. Kadalasan, nangyayari ito sa mga Areca palm na nasa loob ng bahay. Ang Areca palm na nasa loob ng bahay ay may kabagalan matuyo ang lupa kumpara yung mga nasa labas. Kaya naman, bago ito diligan, tingnan muna ang lupa nito kung tuyo na. Ang sobrang moisture ng lupa ay maaring maging dahilan ng pagkabulok ng mga ugat nito. Iwasan din ang pagdidilig sa gabi dahil may tendency dito na lumitaw ang mga sakit ng halaman, tulad na lamang ng amag. Huwag gawing regular ang pagdidilig ng halamang Areca palm at tiyaking tuyo na ang lupa na nasa paso bago ito diligang muli. Hindi paglalagay ng fertilizer. Tulad ng ibang mga halaman, ang halamang Areca palm ay nangangailangan din ng pataba sa lupa. Kung nais mong manatiling malago ang mga dahon nito, kailangan mong pakainin ito ng nutrients na kanyang kailangan, lalo na kung ito ay nakatanim sa paso. Dahil ang lupa na kinatataniman nito sa paso ay naubos din ang sustansya kalaunan na nagiging dahilan upang tumamlay, bumagal ang paglaki at lumiit ang mga dahon nito. Mainam kung ang ilalagay na pataba ay mayaman sa nitrogen at potassium dahil ito ay madahon na halaman. Pwede kang gumamit ng mga organic fertilizer gaya ng mga nabulok na dahon, animal manure tulad ng dumi ng manok, kalabaw o kabayo. Iwasang ma-over-fertilize ito. Maglagay lamang ng pataba 1 beses kada 1 hanggang 2 buwan. Bilang karagdagang tips para sa pag-aalaga ng Areca palm, narito ang mga dapat mong gawin. Gumamit ng lupa na mayroong magandang drainage. Mainam ang potting mix na may halong organic materials para mapanatili ang tamang nutrients level at moisture. Regular na pagpuproning. Ang regular na pag-alis ng mga lumang dahon at sanga na namamatay ay makakatulong sa pagpapanatili ng malusog na anyo ng Areca palm. Gamitin ang malinis at matulis na gunting para hindi masaktan ang halaman. Kung nasa indoor ang halaman, ugaliing punasan ang mga dahon nito upang mawala ang mga alikabok. At ilipat ang mga sobrang supling nito upang hindi magsiksikan sa iisang paso.
Tamang pagdidilig ng tubig. Siguraduhin ang areca palm ay hindi nasosobrahan sa pagdidilig ng tubig at hindi rin natutuyuan ang lupa. Maaring i-check ang lupa bago diligan upang matiyak na hindi ito sobra o kulang sa tubig. Tamang exposure sa liwanag. Ilagay ang areca palm sa lugar na may sapat na liwanag, ngunit iwasang ilagay sa lugar na nakababad maghapon sa direktang sikat ng araw, lalo na kung ito ay nakatanim sa paso. Ang sobrang sikat ng araw ay maaring makasunog ng dahon ng halamang ito, kaya importante na makakuha ito ng tamang liwanag. Regular na pagsusuri sa kalagayan ng areca palm. Palaging suriin ang mga dahon at sanga ng areca palm upang matukoy ang anumang problema sa kalusugan nito. Kapag mayroong mga abnormalidad, mas mabuting agad na aksyonan ito para mapanatili ang kalusugan ng halaman at maiwasan ang pagkamatay nito. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga pangunahing aspeto ng pag-aalaga tulad ng tama at nababagay na lupa, tamang pagkakaroon ng tubig, liwanag at paglilinis, ay maaring mapanatili ang kalusugan at kagandahan ng areca palm sa loob ng inyong tahanan. Tandaan na bawat halaman ay may kanya-kanyang pangangailangan, kaya't mahalaga ang regular na pagmamasid at pag-aaruga sa mga ito. Ikaw ba, kaurban? Meron ka bang opinyon o suggestion tungkol sa pag-aalaga ng areca palm na hindi namin nabanggit sa video na ito? Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Ito po muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.